Yaw! Maraming salamat sa pagbalik dito sa aking channel. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito sa pagpapatuloy ng pagbabasa ng envoy ng Reyna sa sulat na ipinadala nito. Binanggit sa sulat ang lahat ng naging achievement ng mga Frontera, na labis na ikinatutuwa ni Baron Arcos. Sinabi rin nito na dahil sa mga achievement na nagawa nila ay gagawin ng isang independent mula sa County of Crimo ang Fronteras Estate, at ito ay magiging central hub for regeneration of the East, at sa loob ng 10 years ay tutulungan ng Kapitolyo ang Fronteras Estate sa mga fundings at supply na kakailanganin para sa nasabing regeneration. At ang County of Frontera ay magiging exempted sa pagbabayad ng buwis sa loob ng 20 years. Na sobrang nagpasaya naman sa mukhang pera nating bida na halos puriin ang Reyna sa reward na ibinigay nito. Kaya naman pagkatapos na marinig ang mga sinasabi ng envoy ng Reyna ay umalis na sila at sinabi na may planong gawin si Lloyd kung sakaling mangyari ang ganitong senaryo. Samantala habang pinagmamasdan ni Baron Arcos ang anak, ay mangiyak-ngiyak itong nagpapasalamat sa anak dahil bukod sa nabayaran na ang lahat ng kanilang pagkakautang ay nagawa pa nito na bigyan ng karangalan bilang isang count ang kanilang pamilya. Pagkatapos sa gabi ay gumawa sila ng rebulto ng Reyna at ito ay inalayan nila ng kanta habang sumasayaw at nagpapaikot-ikot sa rebulto. Mabuhay ang Reyna, mabuhay siya ng 1,000 taon, mabuhay ng mahaba at yumabong, paulit-ulit nila itong sinasambit. Ngunit nung sinabi ng envoy ang ginawa nila Lloyd ay tila nagalit ang Reyna at ipinag-utos nito na ipatigil ang ginagawa nila Lloyd. Sa kabilang banda naman ay makikita si Visconde Lecona na nagmamadali habang nakasakay sa kanyang kabayo dahil siya ay pinatawag ni Baron Arcos. Pagdating sa mansyon ni Baron Arcos ay agad na bumati at lumuhad si Visconde Lecona. Pero sinabi ng Baron kay Lecona na hindi na nito kailangan maging formal masyado dahil hindi pa naman nito ginagamit ang kanyang pagiging count. Kaya sinabi ni Lecona na masyadong mabait, at masagana ang karakter ng Baron na bagay sa pagiging count nito. Pero ang nasa isip talaga nito ay naiirita ito at sinasabi sa sarili na sino ang makapagsasabi na magiging isang count si Arcos. Dahil sa mga pagtitipon na nagaganap ay madalas nila itong pagtawanan at tinatawag na mahirap, at minsan ay hindi rin nila ito pinapansin. Pero ayos lang naman daw ito basta magiging mabait lang siya sa Baron ay wala itong magiging problema sabi ni Lecona. Dito ay sinabi ni Baron Arcos na, ang kanilang estate ay magiging busy sa regeneration at sila ay may kakulangan sa manpower kaya hinihingi nito ang tulong ni Lecona. At sinabi ni Lecona na sabihin lang nito at ito ay kanyang susundin. Kaya sinabi ni Baron Arcos na kailangan nito ng mga sundalo. Tinanong naman ni Lecona kung ilan ang kailangan nito. Sinabi ni Arcos na kung sobrang dami ng hihingin niya ay baka mahirapan si Lecona kaya sinabi na lang nito na maaari siyang magpadala sa kung ilan ang kaya nito. Butil-butil na pawis ang mukha ni Lecona habang nakatingin kay Arcos, nang sabihin ni Arcos na ang ipadala nito ay dapat sapat para hindi masira ang pagkakaibigan nilang dalawa na may halong pagbabanta. Kaya naman biglang namutla si Lecona. Kaya paglabas nito ay tila nawalan ito ng lakas, habang tinitingnan siya ni Arcos ay sinasabi nito na ni minsan sa talambuhay niya ay hindi pa niya nagawang magbanta o mang-blackmail ng isang tao. Ganito pala ang pakiramdam? Sabay biglang mala-demonyong mukha na rin si Arcos at sinabi na masarap pala ang ganitong pakiramdam. Samantala sa ibang eksena naman ay sinabi ni Bayer na ang lahat ng resident ay nakapasok na sa kani-kanilang mga apartment. Kaya nagkaroon ng mga bagong achievement ang ating bida na nagbigay ng bonus RP na 700. Kaya mayroon na siyang total na 4,783 RP. At dahil dito ay nasabi ng ating bida na panahon na para sa pag-harvest. At dito nga ay makikita na sobrang nagpapasalamat ang mga tao. May nagsasabi na isang lifesaver ang ating bida, meron ding nagtatanong kung paano sila makakapagbayad dito, pero si Lloyd ay patuloy lang sa paglakad na animoy kandidato na nangangampanya. Masayang-masaya ang ating bida sa pagsalubong sa kanya ng mga tao. Kaya naman nagpapasalamat din talaga ito sa mga tao. Samantala si Javier naman ay sinasabi na may kakaiba siyang nararamdaman dahil sa mga ikinikilos ni Lloyd. Sinabi ni Lloyd na oras na para magbayad ng utang sa kanya lahat ng tao at may dala na rin itong kontrata para sa bawat isa.
Kaya nagbulong-bulungan ang mga tao at nagtataka sa sinasabi ni Lloyd. Nakangiti pa sa una si Lloyd pero biglang nagbago ang itsura nito habang sinasabi na walang libre sa panahon ngayon. Kaya tila nagkulimlim ang mga mukha ng mga refugees. Si Javier naman ay nalilito na sa pag-iisip kung ano ang nasa isip ng ating bida. Hanggang may lumapit na isang villager at nagtanong na kung sakali bang pumirma ito ng kontrata ay mabibigyan ba ito ng trabaho. Kaya sinabi ni Lloyd na, syempre naman at makakatanggap rin kayo ng regular na sahod at extra bayad naman para sa mga overtime. Sinabi rin ni Lloyd na, kapag sila ay pumirma na sa kontrata, ang kanilang mga kikitain kada buwan ay ang gagamitin na nila para sa lahat ng kanilang mga gastusin. Kaya dahil dito ay sinabi ng refugee na ayaw nitong mabuhay sa tulong ng iba kaya hiniling nito na bigyan na ito ni Lloyd ng kontrata. Binantaan ito ni Lloyd na hindi magiging madali dahil ang gastusin ay medyo mahal sa kanilang village. Gayunpaman ay maging ang isang babae ay gusto rin na mag-apply. Kaya lahat ng tao ay pumila na rin para mag-apply sa ating bida ng mukhang pera. At dito ay naisip ni Lloyd ang kanyang sunod na project na gagawin ay ang The Terraced Farming Land. Kung saan ay gagawa sila ng isang hagdan-hagdan palayan. Pero si Bangol ay hindi magagamit dahil sa nagkasakit ito sa paggawa ng apartment. Kaya naman makikitang galit na galit si Bibiong sa ating bida, kaya binigyan ito ni Bibiong ng isang matinding flying kick. At dahil nga sa pagkakasakit ni Bangol ay naisipan nito na muling mag-summon, sinabi ni Lloyd na ilang araw niya na rin itong pinag-iisipan, pero ito lang ang tanging paraan para makuha niya kung ano ang kailangan niya. Paglabas ng message box ay sinabi ni Lloyd na, palaging nasa side niya ang mga inilalabas nito. Kung saan katulad nila Pudong, Hammang at Bangol ay ibinigay sa kanya eksakto sa pangangailangan niya. At dahil sa marami naman siyang RP ay hindi na ito nag-atubili na mag-summon, at mabilis nitong pinindot ang start button at hiniling nito na bigyan siya ng makakatulong para makapag-build siya ng isang wire retaining wall. Paglabas ng maingay na parang makina ay nasabi ni Lloyd na mukhang maganda ang makukuha niya. Pero sa halip na summon ay isang malakas na apoy ang inilabas nito. Kaya ayon sunog ang mukha ng ating bida. Saka ito pinagtawanan ng message box dahil sa kanyang na-summon. Kaya nag-iinit na sinabi ni Lloyd na kung ito ba ay hindi kampi sa kanya. Kaya sinabi ng message box na ito ay tagapaghatid lamang ng mga mensahe at wala itong pinapanigan. Kaya naman dahil dito ay bonus na ang ating bida. Sinabi ng message box na kung hindi pa rin ba naiintindihan ng ating bida ang mga nangyayari, at sinabi nito na sa sugal, ang mga baguhan ay pinapalasap ng pagkakataon na manalo para maakit palalo ang mga ito na patuloy na magsugal at isipin na sila ay mananalo ulit sa mga susunod. Kaya napasabi si Lloyd na scam ito at gusto niya itong patayin. Gayunpaman ay sumubok ulit ito na mag-summon. Pero isang malakas na pagsabog lang ulit ang nangyari. Sa pangatlong pagkakataon naman ay agad na itong dumapa sa pag-aakalang isang apoy o pagsabog ulit ang ilalabas ng kanyang summoning magic. Pero hindi ganun ang nangyari. At pagtingin nito ay isang malaking halimaw ang kanyang na-summon, kaya takot at mabilis itong tumakbo para gisingin si Javier. Agad naman na napatay ni Javier ang halimaw sa isang atake lamang. Dahil doon ay tila napagod ang ating bida, sinabi ng message box na talo na naman ito, kaya sinabi ni Lloyd na hindi na ito magsa-summon ulit. Pero dahil sa tatlong magkakasunod na pagkatalo sa pagsa-summon ay may nai-unlock itong isang hidden condition. Penniless loser. At dahil dito ay nabigyan ito ng pagkakataon para makapag-select ng isang skill para sa kanyang summon. Kaya tila nagulat si Lloyd sa sinabi ng message box. Matapos nun ay ipinakita nito ang napakaraming skill na pagpipilian. Pero halos mga walang kwenta ang mga nakikita niyang skill. Hanggang sa mapansin nito ang isang skill na making spider silk. Sinabi ni Lloyd na, ang spider silk ay mas makunat ng 3 beses ang tibay at elasticity nito na katulad ng kaparehong kapal ng isang bakal. At ito rin ay hindi basta-basta nasisira kahit pa-expose ito sa sikat ng araw dahil sa moisture resistant nito. Kaya napagpasyahan nito na ito na ang skill na gusto niya para sa kanyang sunod na summon at mabilis nito na pinindot ang create button. Kinabukasan nagtataka ang mga nagtatrabaho kung ano ang bagay na nakikita nila sa himpapawid.
Pero ito pala ay si Lloyd kung saan nagpapaikot-ikot sila sa kanilang buong estate. Kaya tuwang-tuwa ang mga trabahador nito at tila sinasamba na siya dahil sa kanyang bagong summon. Samantala sinasabi ni Lloyd sa sarili na akala niya ay isang spider ang kanyang masasummon, pero dahil sa isang ibon ang kanyang nakuha ay magbibigay ito ng mas maraming benefits sa kanya. Ito si Gomings ang main skill nito ay ang paggawa ng spider silk o sapot. Nagagawa rin ito ipangtira ang spider silk, gumawa ng mga pugad, at ang pagpapalabas ng bomba. Samantala ang main skill nito na sapot ay lumalabas mula sa backpack na nasa likod nito. Sinabi ni Lloyd na, sinubukan niya gamitan ng buong lakas at ng kanyang mana para putulin ang spider silk, pero walang nangyari dito kaya nasabi nito na ang spider silk ay isang excellent quality. Sinabi rin ni Lloyd na itong summon niya ay isang great guy. Really great guy. Maliban nga lang sa pagiging batugan nito. Kaya nag-iisip ang ating bida kung papaano niya ito mapapasunod para magtrabaho ng maayos. Pagkatapos nito ay ipinakita ang nangyari nung gabi mula nang masummon ito ni Lloyd. Inutusan niya ito na ipakita sa kanya ni Gomings kung paano ito makakagawa ng spider silk. Pero sa halip na sumunod ay di nito pinansin si Lloyd at humiga ito sa kasinabi na hindi nito alam kung bakit pa ito nabuhay para lang maging isang alipin. Kaya naisip ni Lloyd na ngayon lang siya nakakita ng summon na ganito. Samantala si Pudong naman ay hinihikayat ito at ikinukwento ang mga naging accomplishment nila para ma-inspired na tumulong sa pagtatrabaho itong si Gomings tamad. Pero ganun pa man ay tamad pa rin talaga ito. Kaya muling lumabas si Pudong para muling kumbinsihin si Gomings tamad na magtrabaho. Pero sinabi nito na, hindi na naiintindihan kung bakit niya kailangan magtrabaho. Sinabi rin nito na ang master na nag-summon sa kanya ay dapat na binibigyan muna siya ng pagkain at tirahan. Kaya naman makikitang naiinis na si Lloyd at parang gusto na nitong gawing lechong ibon si Gomings tamad. Nagalit naman si Pudong at sinabi na hindi maganda ang attitude ni Gomings tamad. Pero si Gomings ay idinure lang ang sanga na pinantitingan nito na direktang tumama sa ulo ni Pudong. Kaya naman dahil dito ay humingi si Pudong ng red sunflower kay Lloyd. Matapos na mabigyan ni Lloyd si Pudong ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Kung saan takot na lumipad si Gomings papalayo pero nahawakan ito ni Pudong sa kanyang buntot at pagkatapos ay dahan-dahan itong isinubo ng buhay ni Pudong. Kaya gulat na gulat si Lloyd. Pero maya-maya ay iniluwa rin naman niya si Gomings. Sinabi ni Pudong na kung gusto pa rin ba nito na magpakatamad-tamad, pero sumagot si Gomings na gusto na niya ang magtrabaho. Kaya naman nagmala-demonyo na rin si Pudong na tumatawa na katulad ng kanyang Master Lloyd habang sinasabi nito na minsan talaga ang pagiging marahas ay nagdudulot ng magandang bagay na kapaki-pakinabang. Matapos nun ay nagsimula na sila sa kanilang bagong proyekto. Step 1, hatiin at pakinisin ang slope. Step 2, si Bibeong naman ay sasalain ng maigi ang mga lupa para maging pino. Step 3 si Gomings naman ay magpapalabas ng spider silk o sapot sa ibabaw ng napino na lupa. Step 4 si Pudong naman ang magsisilbing taga-motivate para kay Gomings. Pagkatapos step 5 ay ang pag-cover ng mga spider silk gamit ang lupa hanggang sa matapos lahat ng ito. Step 6 pagkatapos ma-level ang slope ay maglalagay naman sila ng mga bato para sa pagpigil ng sakaling pagguho nito at pagkatapos nito ay tapos na rin ang unang section ng kanilang rice terraces. Sinabi ni Lloyd na matatapos nila lahat ng ito bago ang spring, at pagkatapos ay ibibenta niya ito sa mga refugees kung saan pati ang kanyang construction project na apartment ay mapapadali na rin at ito ay inaasahan niyang matatapos sa loob lang ng 1 taon. Kaya naman sinasabi ni Lloyd sa sarili na malapit na nito makamit ang minimithing buhay. Nang matapos na nila ang terrace farm, ay muli na naman itong nabigyan ng reward na RP at new title din na Leader of the Weary. Habang ito ay naglalaro mag-isa ng chess ay tinanong ito ni Javier kung masaya ba ito sa ginagawa niyang paglalaro. Sinabi naman ni Lloyd na masaya naman ito, at sinabi na gusto niya lahat ng nangyayari sa buhay niya ngayon. Kaya nasabi ni Javier na ito ang unang beses na makita niyang masaya si Lloyd mula nung araw na iyon. Sinabi ni Lloyd na wala na siyang gagawin dahil sa maganda na rin naman ang pinapakitang pangangasiwa ni Bayern sa construction project nila,
At masipag na nagtatrabaho ang kanyang mga trabahador dahil sa pagtaas ng mga sahod nito. Kaya sinabi nito na ayos lang ang lahat. Pero biglang naisip nito ang sinabi ng kanyang tatay, kung saan kapag iniisip na nito na ang lahat ay maayos na tumatakbo ayon sa kanyang plano, ay tanungin nito ang sarili kung talaga bang ayos lang lahat ng ito. Kaya naman napatigil ito saglit, sabay tumayo at sinabi kay Javier na late na ito matutulog mamayang gabi dahil meron siyang ipapagawa dito. At sinabi na kailangan niyang masiguro kung talagang ayos lang ang lahat. Kaya naman binuksan nito ang message box at gumamit ng CP para sa makita nito ang ending spoiler. Para masigurado rin ito na walang magiging hadlang sa kanya sa hinaharap. At pagkapindot nga niya dito ay nagdilim ang kanyang paligid. At pagdilat ng kanyang mata ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng kanyang kwarto. Kung saan nakita nito si Javier na may ginagawa sa kanyang katawan. Nagtataka naman si Lloyd kung bakit mabilis ang pag-ikot ng Circle Mana Heart ni Javier. Sinabi ni Lloyd na maaaring sumabog ang puso ni Javier sa ginagawa, kaya nilapitan niya ito. Pero nagulat siya nang makita na umiiyak si Javier habang nakahawak sa tapat ng puso ni Lloyd. Nagtataka si Lloyd kung bakit napakapayat ng kanyang katawan sa spoiler na ito. Mamamatay din ba ako sa ending ng spoiler na ito? Nang magsalita ang Lloyd sa spoiler at sinabi na, Javier tama na yan, alam mo naman na wala ng kwenta yan, kailangan mo mabuhay at sunugin sila. Sabi nito sa umiiyak na si Javier. Nagtataka naman ang ating bida kung sino ang susunugan. At bakit? Samantala patuloy sa pag-iyak si Javier at sinasabi na si Lloyd ang protector ng kanyang pangalawang tahanan at hero ng libo-libong refugees na tinulungan nito. Pero matapos na magsalita ni Javier ay tuluyan nang namatay ang Lloyd sa ending spoiler, matapos nun ay sabay-sabay na rin na naglaho ang kanyang mga summon. Kaya naman nasabi ng ating bida na nakita na nito na namatay ang kanyang sarili before. Kaya naman kailangan niya mag-focus, mag-observe at i-analyze ang sitwasyon. Pinagmasdan nito ng maigi si Javier at napansin nito na wala namang masyadong pagbabago sa katawan nito kaya naisip ng ating bida na hindi ito gaanong malayo sa hinaharap. At napansin din nito ang kanyang katawan ay parang nagpapakita ng sintomas ng pagkakaroon ng dehydration, pero sa paanong paraan tanong ni Lloyd sa sarili. Nakita ni Lloyd ang maraming patay na tao kung saan si Javier na lang ang natira. At pagkatapos ay naghagis si Javier ng langis sa mga namatay para sunugin ang mga labi nito. Dito ay napagtanto ni Lloyd kung bakit sinabi ng Lloyd sa spoiler kay Javier na sunugin agad ang mga bangkay, dahil maaaring nagkaroon ng COVID-19 sa kanila. Kung sakali man na may COVID nga, ano naman ang alam ko tungkol sa mga sakit? Hindi naman ako doktor, mapipigilan ko kaya na mangyari ito sabi ni Lloyd sa sarili. Pero habang isinasagawa ni Javier ang pagsunog sa mga labi ng namatay ay sinabi ni Javier na, Master Lloyd, hindi, kung sino ka man ang huling hiling sa akin ay sabihin ang salitang ito habang sinusunog ko ang iyong katawan. Remember Vienna, nagtaka si Lloyd sa narinig at dito na natapos ang spoiler at bumalik na sa normal ang paligid ng ating bida. Napapaisip si Lloyd kung anong klaseng salita ang Remember Vienna. Ito ba ay isang Da Vinci Code? Kaya naman nagpaikot-ikot ito habang iniisip kung bakit at ano ang salitang Vienna. Hanggang sa may pumasok sa isip nito na pagbabago ng panahon at nasabi niya na lahat ng ito ay may katuturan. Kaya nasabi nito sa sarili na ang future Lloyd ay isang genius. Kaya naman kinabukasan ay kinausap ni Lloyd si Bayern para sabihin na kailangan niya ng tao mula kay Count Cremo. At kailangan nito ng maraming tao na specialized sa gawaing quarry. Pero sinabi ni Bayer na ang pag-hire ng maraming tao ay magiging problema para sa kanilang pananalapi. Pero sinabi ni Lloyd na, wala na silang ibang choice kundi ang manghiram kay Count Cremo dahil ang lahat ng tao nila ay busy sa mga sarili nitong farms, at ang mga troops at ogre naman ay busy din sa kanilang apartments. Kaya nagtanong si Bayern kung gaano kalaki ang construction project na ito. Sinabi naman ni Lloyd na kasing laki ng kanilang honeypot apartment complex. Dagdag pa nito na kakailanganin nilang maghukay sa buong lupain ng kanilang estate. Sinabi rin ng ating bida na ang kalaban niya ngayon ay isang epidemya pero hindi lang basta epidemya kundi isang cholera. Ipinaliwanag ni Lloyd na kailangan nilang gumawa ng mga tunnels underground na tumatakbo sa buong lupain nila.
para gumawa ng isang sewer system na daanan ng tubig para sa mga dumi ng tao. Sinabi ni Lloyd na ang salitang Remember Vienna ay tumutukoy sa Vienna, Austria noong 19th century, kung saan biglang dumami ang mga tao dahil sa Industrial Revolution. Pero ang city na ito ay walang sapat na sewer system sa mga oras na yon. Kung kaya halos karamihan sa ebak ng mga tao dito ay napupunta sa ilog ng Danube. Kung saan dapat ang dumi ay nalulusaw sa pamamagitan ng microorganisms at ito ay tatangayan ng alon ng ilog. Pero ang biglaang pagkakaroon ng taglamig ay dahilan para magyelo ang ilog kung saan nagdulot ito ng disaster sa lugar. Dahil sa pagyayelo ng ilog ay nagagalit ang mga ebak ng tao dahil hindi agad sila nalulusaw at napa-flush dahil sila ay naninigas din dahil sa lamig kaya naman ang underground water ay nagiging polluted, na dahilan ng paglaganap ng sakit na cholera. Kaya naman dahil sa kaalaman na ito ng ating bida ay naikumpara niya ang lugar nila sa nangyari sa Vienna, kaya naman nahihirapan na ito sa pag-iisip ng ganyang gagawin. Pero gayon pa man ay sinasabi ni Lloyd na, ang sakit na ito ay hindi makakaapekto sa isang demonyo na tulad niya.